Welcome sa Stories of Hey J, kung saan ginagawa nating mabilis, malinaw at exciting ang mga paborito ninyong pelikula. Pero bago tayo mag-dive sa kwento, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recaps natin araw-araw. Nakasubscribe ka na ba? Tara, umpisahan na natin ang kwento! Nagsisimula ang pelikula sa isang CCTV control center kung saan nag-uusap ang dalawang babae tungkol sa bago nilang batang katrabaho. Nakasuot siya ng sunglasses kahit nasa loob ng opisina na sa tingin ng mga babae kakaiba. Bigla nilang namataan ang dalawang magnanakaw na tumatakbo palayo matapos mangrob. Nandun ang kanilang boss kaya agad silang tumawag ng pulis. Sinubaybayan ng lahat sa opisina ang mga magnanakaw gamit ang mga kamera, ngunit nawala rin ang mga ito sa paningin. Nang halos mawala na sila ng pag-asa, ipinakita ng bagong empleyado ang isang clip kung saan makikita ang mga magnanakaw na nagtatago sa isang eskinita. Dahil sa tulong niya, agad ding nahuli ng pulis ang mga magnanakaw. Ang pangalan ng empleyado ay Yo Jang-bu at mayroon siyang bihirang genetic na kondisyon na nagpapakita sa kanya ng lahat ng bagay na parang slow motion. Dahil sa kanyang kondisyon, nakita niya kung saan tumakbo ang mga magnanakaw kahit mabilis ang kanilang galaw. Nung nasa grade 5 si Jang-bu, sumali siya sa isang relay race kasama ang kanyang childhood crush na si Bong Soo-mi. Doon niya unang napansin na parang bumabagal ang galaw ng mga bagay sa paligid niya. Dinala siya ng kanyang mga magulang kay Dr. Sok na nagdiagnose sa kanya ng dynamic visual acuity, isang bihirang kondisyon na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ng malinaw ang maliliit na detalye ng isang gumagalaw na bagay, na para bang nakikita niya ang mundo sa slow motion. Para patunayan ang kondisyon ni Jang-bu, naghagis ang doktor ng baseball sa kanya ng napakabilis at madali niya itong nasalo. Kung hindi niya ito nasalo, pwede sana niyang kasuhan ng doktor. Pinayuhan siya ng doktor na magsuot palagi ng sunglasses para mas komportable ang kanyang paningin. Matapos siyang madiagnose, nagpunta ang kanyang ama sa ibang bansa upang magtrabaho at kumita ng pera para sa kanyang gamutan. Naiwan ng Jang-bu sa bahay kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae. Sinabi niya na ang kanyang kondisyon ay parang biyaya at sumpa sa parehong panahon. Kahit nagagawa niyang makita ang pag-ihip ng hangin sa palda ng mga babae sa slow motion, madalas naman siyang binubuli sa paaralan dahil sa kanyang sunglasses. Ang taming kaibigan niya noon ay si Sumi, na kalaunan ay minahal niya. Ngulit habang tumatagal, si Sumi naman ang binubuli dahil sa pakikipagkaibigan sa kanya, kaya napilitan itong lumayo. Pagkatapos noon, wala nang naging kaibigan si Jang-bu. Nais pa nga niyang tuluyang mawala ang kanyang paningin kaya palagi siyang nanonood ng TV. Hindi naman talaga lumala ang kanyang paningin pero nagkaroon siya ng obsession sa mga K-drama. Parang mas masahol pa iyon kaysa pagiging bulag. Natutunan niya ang lahat ng social skills mula sa mga artista sa drama pero hindi naman siya lumalabas ng bahay upang mag-practice nito. Samantalang tumanggi ang kanyang ama na umuwi ng Korea kahit tuwing bakasyon upang patuloy na makapag-ipon ng pera. Ngulit na sayang din ang lahat ng isang araw ay namatay ang kanyang ama dahil sa isang aksidente sa trabaho. Matapos iyon, ang taning lalaking malapit sa Jang-bu ay si Dr. Sok. Pinayuhan siya nito na lumabas ng kanyang kwarto, tignan ang mundo at tulungan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho. Dahil dito, nagsimulang magtrabaho si Jang-bu sa CCTV Control Center. Sa kanyang monologo, sinabi niya na gusto niyang manood ng mga tao sa monitor parang nanonood lang siya ng drama. Ang kaibahan lang ay sa dramang ito, lahat ng tao ay bida. Isang katrabaho niya na si Byung-soo ang kumuusap sa boss tungkol sa ugali ni Jang-bu. Sinabing napaka-introverted nito at hindi nakikipag-usap ay kanino. Gayunpaman sinabi niyang aalagaan niya ito dahil tunay na may talento. Umupo si Byung-soo sa tabi niya sa trabaho at sinubukang makipag-usap. Ngunit dahil sa sobrang hiya ni Jang-bu, sinasagot niya lang sa isipan lahat ng tanong ni Byung-soo at hindi talaga nagsasalita. Habang minomonitor ang mga kamera, tila binibilang pa niya kung ilang hakbang ang ginagawa ng mga tao papunta sa isang lugar. Napansin niyo ni Byung-soo at naisip niyang kakaiba pero hindi na siya nagtanong. Sa pagtatangkilik na makipagkaibigan, tinanong niya ni Byung-soo kung may girlfriend na ba si Jang-bu. Dahil dito, naalala niya si Sumi, kaya kinabukasan ay pumunta siya sa bahay nito. Lumaki na si Sumi at naging isang napakagandang babae, ngulit may problema sa pera. Pinipilit siya ng kanyang debt collector na ibenta ang kanyang bahay para mabayaran ang kanyang mga utang. Pinapanood lang siya ni Jang-bu mula sa malayo pero masyado siyang natatakot na kausapin siya. Mula noon, pinapanood niya si Sumi araw-araw sa pamamagitan ng mga CCTV cameras at kinakabisado niya ang kanyang daily routine. Tuwing gabi umiinom siya ng soda sa harap ng coffee shop, kaya ginagawa rin ito ni Jang-bu. Napansin niyang tinitignan nito ang isang lumang sopa na iniwan sa tabi ng daan, kaya kinabukasan ay hinila niya ito papunta sa harap ng coffee shop. Napansin ni Sumi ang sopa ngunit hindi niya masyadong pinansin. Kinabukasan na stranded siya sa isang bus stop dahil sa malakas na ulan. Nakita yun ni Jang-bu sa monitor at pumunta siya roon kasama si Byung-soo upang tulungan siya. Tinakpan niya si Sumi ng payagol tulad sa mga K-drama, ngulit tinawag siya nitong creep at naglakadawayo.
Pagkatapos nito, pumunta sila kay Dr. Sok upang humingi ng payo kung paano niya mapapahanga si Sumi. Iminunghakin ng doktor na bigyan siya ng bulaklak. Kinabukasan, nahuli si Sumi sa kanyang audition para sa isang musical drama. Tumawag siya sa manager at nagsimulang kumanta sa gitna ng daan bilang kanyang audition. Habang kinakanta niya ang isang napakagandang kanta na humalin sa kanya ang mga taong nakapaligid. Dumating din si Jangbu doon na may dalang bouquet ng bulaklak. Inabot niya ito kay Sumi pagkatapos ng kanta, ngunit hindi niya ito na-appreciate. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niya ang isang kahon ng ramen, saka siya naglakad awayo. Tinawag niya ang pangalan niya at ipinakilalang sarili bilang kanyang childhood best friend, ngunit sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Oh Sumi, hindi Bong Sumi. Lumalabas pala na maling babae pala ang sinusundan ni Jangbu ng lahat ng panahon iyon. Ngunit kabila nito, unti-unti na siyang huhulugan ng loob dito. Kagabi ay nagkabanggaan sila ng hindi sinasadya at pinabuhat ni Sumi kay Jangbu ang kanyang mga pinamili. Bago siya umalis, tinanong niya kung bakit niya hinahanap si Bong Sumi at sumagot siya na nagustuhan niya to nung nasa eskwelahan pa sila. Kinabukasan sa trabaho, nakita ni Jangbu sa monitor na may tumawag kay Sumi. Sinabi ng taong na nasa kabilang linya na nakakuha siya ng role sa musical. Tumalon at sumayaw sa kalesa habang pinapanood siya sa screen ni Jangbu. Gabing iyon, pumunta si Sumi sa isang roadside restaurant upang mag-celebrate. Napansin niyang pinapanood siya ni Jangbu mula sa labas at inaya siyang pumasok sa loob. Habang nag-uusap sila, ipinakita niya ang script ng musical at nag-practice ng kanyang mga linya. Pinuri siya ni Jangbu ang kanyang pag-arte at ipinakita rin ang kanyang sariling talento. Di nagtagal, napanood ng buong restaurant si Jangbu habang nahuhuli niya ang mga kutsarang ibinabato sa kanya. Kinabukasan, naglalakad si Jangbu sa mga neighborhood ni Sumi habang binibilang ang kanyang mga hakbang. Nakita siya ni Bongsu at napansin itong sinusubukan niyang kabisaduhing mabuti ang daan. Habang pauwi na, natagpuan ni Sumi si Jangbu na naghihintay sa kanya. Magkasama silang naglakad at nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay. Tinanong niya kung ano ang trabaho nito at nalaman na nagtatrabaho si Jangbu sa CCTV center at kaya niyang manood ng mga tao buong araw. Namili sila sa harap ng kafe na lagi ng pinagmamasdan ni Sumi. Ipinahayag niya na may crush siya sa may-ari ng kafe at humahanga dahil may sariling kotse ang lalaki. Naiinggit si Jangbu kaya matagal niya itong pinanood. Nagdesisyon si Jangbu na imbitahan si Sumi sa isang car ride para ma-impress ito. Tinanong niya ang mga katrabaho kung may kotse silang maaaring hiramin, ngunit wala sa kanila ang may kotse. Habang pauwi, nilapitan si Sumi ng debt collector. Sumigaw ito at nagbanta na papatayin siya kung hindi niya maibabalik ang pera. Dumating si Jangbu at si Bongsu sa tamang oras at iniligtas siya mula sa lalaki. Pagbalik ni Jangbu sa trabaho, sumigaw si Sumi ng salamat sa isa sa mga kamera. Alam niyang pinapanood siya ni Jangbu mula sa kabilang dulo. Sa pagtatapos ng araw, nagkita sila sa isang parke at nag-usap ng matagal. Tinanong ni Jangbu kung ano ang gagawin niya kung may kotse siya at sinabi ni Sumi na araw-araw siyang magmamaneho papunta sa dagat. Dahil hindi siya makakakuha ng kotse, naging kaibigan ni Jangbu ang local bus driver sa pamamagitan ng pagsama sa kanya buong araw. Pinanood niya ang driver na naglalaro ng baseball ng mag-isa sa gabi sa pamamagitan ng mga CCTV camera. Sa pagtatapos ng araw, sumali siya sa laro at humingi ng pabor sa driver. Kinabukasan, kinuha ni na Bongsu, ang bus driver at Jangbu si Sumi sa bus stop at nagtungo sa Busan upang bisitahin ang dagat. Dahil sa pagsisikap ni Jangbu na pasayahin siya, unti-unting nagustuhan siya ni Sumi. Isa siyang stalker at pinipilit niya ang mga tao, pero talagang sulit ang effort niya. Ngunit huminto ang bus nila dahil sa mga border police na hindi pinayagang pumasok ang local bus sa kabilang distrito. Naiinis si Sumi at sinubukang labanan ng pulis habang pinapakalma siya ni Bongsu. Wala silang magawa at sa huli, kailangan nilang umuwi ng hindi nakakarating sa dagat. Sinabi ng boss ni Jangbu sa kanila tungkol sa mga kamakailang kaso ng pagdudukot sa mga babae sa bayan at pinayuhan silang maging alerto sa lahat ng oras. Biglang nakita ni Jangbu si Sumi sa monitor, ngunit nawala agad ito. Napanik siya at dali-daling tumakbo upang tignan kung ayos siya at nalaman na sinusubukan lang pala siyang i-prank ni Sumi para makita kung tutugon siya. Sa unang pagkakataon, tinanggal ni Sumi ang glasses ni Jangbu at sa wakas ay naghalikan sila. Dinala ni Jangbu si Sumi sa bahay at inimbitahan siya sa loob, ngulit nasira ang plano nila nang mapansin ni Sumi ang mga debt collectors sa kanilang bahay. Ibinato ng mga debt collectors ang mga gamit niya at nagbanta na ibalik ang pera.
Sinubukang tumakbo si Jiangbu patungo sa kanya, ngulit biglang nadapa dahil lumabo na ang kanyang paningin. Pagkatapos umalis ang mga lalaki, umupo sina Jiangbu at Sumi upang mag-usap. Sa mga ibinato ng collectors, natagpuan ni Sumi ang mga drawing na ginawa ni Jiangbu para sa kanya noong nasa paaralan pa sila. Ipinahayag ni Sumi na nagsinungaling siya tungkol sa pagiging ibang babae dahil ayaw niyang ikumpara sa kanyang sarili noon. Tahimik si Jiangbu habang tinitignan ni Sumi ang mga drawings at ngumingiti. Kinabukasan, bumisita si Jiangbu kay Dr. Seyok at sinabi na lumabo na ang kanyang paningin. Lumala na pala ang kanyang disorder at malapit na siyang tuluyang mawalan ng paningin. Alam ni Jiangbu na balang araw ay magiging bulag siya. Dahil dito, binibilang niya ang mga hakbang sa lahat ng lugar na pinupuntahan niya para mas madali ang paggalaw kapag tuluyang bulag na. Habang nag-aalala si Jiangbu sa lumalalang paningin, nag-aalala naman si Sumi sa kanyang utang. Ibinenta niya ang kanyang bahay at nakalikom ng sapat na pera para bayaran ng kanyang creditors, ngunit wala na siyang matitirhan. Pinapanood ni Jiangbu si Sumi sa screen habang nakikipag-usap siya sa tindahan habang dala ang kahon ng kanyang mga gamit. Biglang napansin ng katrabaho niya ang isang kotse na kahina-hinaduladas na umiikot sa parehong lugar. Tinignan ang plate nito at napansin na ito ay pag-aari ng isang kidnapper na tumakas. Ipinaalam niya sa boss at agad na naabisuhan ng pulis. Ngunit nawala sa paningin ng kotse at kasabay nito nawala din kay Jiangbu si Sumi sa mga mata niya. Napanik siya at dali-daling tumakbo upang iligtas siya sa posibleng panganib. Sa kanyang pagtakbo, tuluyang nawala na ang kanyang paningin at nabangka ang bisikleta. Napansin ni Byung-su ang nangyari sa cameras at dali-daling tumulong. Si Sumi naman ay nilapitan ng isang lalaking estranyo na humawak sa kanyang braso. Ngunit bago siya madala, tumakbo si Jiangbu tungo sa kanila. Tumakas ang kidnapper, ngunit muntik nang mabangga ni Jiangbu ang isang bus. Dumating ang pulis at dinala si Sumi para sa interrogation. Naiwan si Jiangbu mag-isa sa kalsada at tinulungan siya ni Byung-su. Umiiyak siya habang hawak ang kanyang kaibigan, labis na nadudurog ang kanyang puso sa pagkawala ng kanyang paningin. Lumipas ang ilang damay sa mula sa insidente. Naging busy si Sumi sa kanyang buhay at hindi nakipag-ugnayan kay Jiangbu. Madalas pa rin niyang tinitignan ng CCTV kapag nami-miss niya ito. Ilang buwan nang lumipas, napansin ni Jiangbu sa loob ng kanyang paboritong cafe. Masaya niyang lumapit at kumaway, ngunit nagulat nang kumuha si Jiangbu ng kanyang panangkaling na tungkod at lumakad sa kabilang direksyon. Sinundan ni Sumi siya sa buong bayan hanggang sa marating nila ang isang art gallery na puno ng mga paintings ni Jiangbu na larawan niya. Sa isang monologue, sinabi ni Jiangbu na nawala na ang kanyang paningin pero naaalala pa rin niya si Sumi. Kinabukasan, muli siyang sinundan ni Sumi, ngunit ngayon tinanong niya kung saan gusto niyang pumunta. Napagtanto ni Sumi na nararamdaman siya ni Jiangbu at nagtapos ang pelikula sa kanilang mahigpit na yakap. Mag-subscribe para sa marami pang ganitong videos. I-on ang notifications at magliwan ng like upang makatulong sa channel. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.